Magandang araw. Nais kong magbahagi sa inyo ng isang katotohanan mula sa salita ng Diyos ayon sa Pilipos 3:12. Huwag kang makontento sa buhay espiritual. Hindi sa nakamtan ko ang mga bagay na ito. Hindi rin ako ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Lahat ng mananampalataya kay Jesus o sumasampalataya kay Jesus ay kalahok sa espiritual na paglalakbay. Hindi tayo dapat masiyahan sa ating kasalukuyang espiritualidad. Kailangan lagi tayong naghahangad na lumago pa na gaya ng isang punong tumatatag o mataas. Lumalago sa pananampalataya. Dapat iwasan natin ang kahambugan, espiritual, na damdamin ng kasobrahan o kayabangan at ang pagkakampanting espiritual. Kumbaga, kontento ka na lang, na gano'n na lang ang buhay mo, pasimba-simba, padasal-dasal ng sandali, parang akala natin yun na sapat ng yun para maging malalim tayo sa ating espiritual na buhay. Ang damdamin ng kasapatan kapag pinag-uusapan ng espiritualidad, kailangan nararamdaman natin ang pagkakapos. Kung kaya't kinakailangan kumayod, magsumikap, magsumigasig, sa sandaling tanggapin natin ang kaligtasan, lagi tayo dapat nauuhaw sa mga bagay na may espiritual at lagi tayo dapat naghahangad na gumawa ng mabuti para bigyan ng kasiyahan at karangalan ang Panginoong Jesus. Hindi natin pinaniniwalaang maaari nating malampasan ang inaasahan o hinihingi sa atin ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang inaasahan o hinihingi sa atin ng Diyos ay mga bagay na maging masunurin tayo pagdating sa spiritual na pamumuhay natin, sapagkat wala tayong maipagmamalaki sa Kanya. Anumang gawin nating paglilingkod o kabutihan ay hindi sapat upang mapantayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nagaganap ang isang iglap na pagtanggap sa Panginoon, ngunit matagal ang paglagong espiritual. Sa kasalukuyang kalagayan natin, maraming nakarinig, maraming tumanggap sa pag-ibig at kaligtasan ng Diyos, ngunit iilan lamang ang tunay na sumusunod. Wala ring lumalago na nag-iisa. Kailangan ang panahon at pakikipagniig sa iba pang mananampalataya upang maging ganap sa buhay na espiritual. Nagbibigay ang Diyos ng iba't ibang kakayanan upang maihanda ang lahat ng mananampalataya sa paglilingkod na tunay sa kanyang kapwa at sa Diyos. Kung ikaw ay naglilingkod sa kapwa mo at gumagawa ng kabutihan, yan ay isang marka na ikaw ay umiibig at sumusunod sa Diyos. At higit sa lahat, kung ikaw ay humahayo at naghahanap ng madadala sa Diyos, isa rin tong pamamaraan ng iyong paglagong espiritual. Ang Panginoon nawa, lagi naming maihanda ang kasalatan sa aming buhay espiritual upang kami magpatuloy hanggang kamtin namin ang putong ng buhay. Ito ang aking dalangin sa bawat isa at sa aking sarili, na magpatuloy tayong lumago. Huwag tayong makontento sa pagiging spiritual natin. Bagkus,
sikapin natin mamuhay at maglingkod ng may kabutihan at maging sapat sa paningin ng Diyos. Pagandang araw po at God bless. Bukas ba ang isip nyo? Bukas tayo nun. Okay. Ngayon po, nais ko magbahagi sa inyo ng kaunting salita ng Diyos. Bakit ba may Pasko? Ano ang kahulugan ng Pasko? Okay? But before that, please allow me to pray. Let us fold our hands together and let us pray. Huwag na kayo sumunod sa akin na tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hinihiling po namin sa banal na Espiritu Santo na basbasan po ang iyong salita na mahayag sa araw nito. Ito po aking hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. May kalaban tayo. Ngayon po umaga, nais kong magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Ang sabi sa Biblia ay may mga anghel na nakakatanggap ng regalo. Alam niyo ba? Totoo yan. Mamaya. Kaya lang nakakalungkot ngayon, lalo na sa mga naniniwala tuwing Pasko. Kaya lang sila masaya sa bahay nila kapag Pasko kung sila'y makakatanggap ng regalo. Tama? Hello? Pag nakakatanggap sila ng regalo, ang ngiti nila hanggang kabilang tainga. Yung iba naman, kapag sila ay nakakatanggap ng laruan, masayang masaya sila. Kung sinong tama siya, palakpakan natin. Tama? Yung iba naman, kaya sila masaya dahil meron silang bagong cellphone o new gadgets na mga kagamitan. Ganun sila, yun ang nagpapasaya sa kanila. Yung iba naman, nagpapasaya sa kanila ay kung mayroong makakain sa bahay nila. Mga pagkain, yun ang nagpapasaya sa kanila. Yung iba naman, kapag Pasko, ang gusto nila ay nagpapasaya sa kanila kung sila ay mayroong pera. Yun ang Pasko sa kanila. Subalit, ang totoong Pasko, nalaman lang natin sa panahon natin ay matatagpuan sa salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos ay very clear. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos.